Malagim na namang aksidente sa daan. 13 ang patay sa salpukan ng isang pampasaherong jeep at truck sa Sarat, Ilocos Norte. Sa Mandaue City, Cebu naman, 17 ang sugatan sa pagtagilid ng isang cargo truck. May report si Dennis Alipio ng GMA Ilocos. Sa itsura pala ng pampasaherong jeep na ito, akalaing may mabubuhay pa sa malagim na aksidenteng naganap sa Barangay 18, Parairis, Sarat, Ilocos Norte, dakong alas 7 kaninang umaga. Wasak ang buong sakyan matapos salpukin ng isang 14-wheeler. Sa tindi ng pagkakasalpok, nagpaikot-ikot ang jeep sa kalsada, kaya naipit ang mga pasahero nito. Dead on the spot ang 7 pasahero ng jeep, kabilang ang isang batang 8 taong gulang. Dead on arrival naman sa ospital ang driver ng jeep na si Ludwig de la Cruz at konduktor niyang si Glister Romero. Ang 4 pang pasahero na kritikal ang lagay sa ospital, tuluyan na rin binawian ng buhay. Ayon sa pulisya, nag-overtake daw ang jeep at dinapansin ng driver ang paparking na truck sa kabilang lane, kaya nagkasalpukan ito. Posible rin daw na di kumagat ang preno ng jeep dahil madulas ang daan. According sa initial na investigation natin is itong passenger jeep is nag-overtake. And unluckily may nakasalubong siya. Ito namang truck na in-overtaken niya is nag-give way, pero dahil nga sa gipit na siguro itong jeep kaya isiningit niya. Agad namang sumuko ang driver ng truck na si Vencio Botak. Di na raw niya nakuhang iwasan pa ang jeep dahil bigla itong sumalubong sa kanya. Patuloy ang sinasagawang investigasyon ng pulisya. Sa Mandaue City, Cebu naman, tumagilid ang cargo truck ng kontraktor ng isang telecommunications company. Sugatan ang 17 tauhang sakay nito. Yan nasa yung nagisundan nga kanang kuhan sa kanilang 10-wheelers. Paglubag niya, pagbawas niya, natumban siya, nagbalance naman siya. Pero sa investigasyon ng mga pulis, lumalabas na bumangga ang truck sa Center Island bago ito tumagilid. May mga nakitang biyak sa Center Island at marka sa gilid ng sakyan. Nagpapagaling sa ospital ang mga biktima, kabilang ang driver ng truck. Dennis Alipio, GMA News.